Ngayon araw, ipagkilala ko ang aklat na Dekada 60 ni Luwalhati Bautista. Ito yung aklat na kailangan magbasa namin ngayon third quarter. Ang aklat na ito ay tungkol kay Amanda, isang nanay, at ang kanyang asawa na si Julian, kasama ang kanyang mga anak. Ang kwento ay nangyari sa panahon ni Marcos at ipinapakita ito ng mga karanasan ng pamilyang Bartolome. Sa aklat na ito, makikita namin ng iba't ibang mga sitwasyon na ipinapakita ng mga estereotipong sa panahon nila. Ang unang estereotipo na makikita namin ay may-ari sa feminismo. Makikita ito sa sitwasyon ni Amanda at si Julian. Sa kwento ito, makikita namin na hindi pantay-pantay ang lalaki at babae. At isang linya na laging mong makikita ay, "It's a man's world." Iyan ay laging sinasabi ni Julian at makikita namin na ang tingin niya kay Amanda ay isang gamit lamang na tinatago o tinatapon kung hindi nagkailangan. May stereotipong din na ang mga lalaki lang magtatrabaho at ang mga babae ay manatili sa bahay at mag-alaga ang mga anak. May isang bahagi ng kwento na tinanong ni Amanda kung maaari siyang lumabas at humanap ng trabaho, pero sinabi ni Julian na kung anong-anong iniisip niya. Makikita rin na mahirap ang buhay ni Amanda. Kung may masamang gawa ang anak niya, siya yung sinisisi ng ibang mga tao. Kaya nag-isip pa rin siya kung bakit hindi gumagawa ni Julian ang kanyang responsibilidad bilang isang tatay. Ang ikalawang stereotipo na makikita namin ay tungkol sa postkolonyalismo. Makikita sa aklat na gustong umalis ang isang anak na si Isagani papuntang Amerika para maging isang Navy. Para sa kanya, magiging mas mabuting buhay niya doon at mas marami pa yung sweldo na makakuha niya. Pero hindi sumasang-ayon ang kanyang kapatid na si Jules. Sinabi niya na mababa yung tingin ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Makikita namin dito na may pag-iisip pa yung mga Pilipino na mas mabuti o mas maganda ang Amerika o kahit ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Ito ay naiwan noong kolonyal tayo ng Amerika. Ang huling stereotipo na makikita namin ay ang rebellion ni Jules kay Marcos at ang kanyang gobyerno. Makikita namin na may pagka-Marxismo ito. Alam namin na ang pag-iisip na Marxismo ay isang mundo na walang social class. Pero sa aklat dito, makikita namin na may pagkahiwalay ng mga Pilipinong tao at si Marcos. Si Marcos ay naging diktador at nahawak niya lahat ng mga kapangyarihan. Kaya gusto rebellion ng mga tao. Ito ay dahil may naramdam sila na hindi kapantay-pantay ang gobyerno at ang tao. Sa panahon ngayon, makikita namin na wala na yung hindi pantay-pantay ng lalaki at babae. Naging halos pantay na ang kasalukuyan natin. Pero makikita namin na hindi mawawala yung post-colonial na pag-iisip ng mga Pilipino. Dahil sa media, marami pang naniniwala na talagang mas mabuti yung ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas. At yung huli naman, tungkol sa Marxismo, makikita namin na meron pa din korupsyon sa gobyerno natin. At minsan makikita namin sa lipunan natin na talagang may naghiwalay yung mayaman at mahirap. Pero sa huli, mabuti naman na may kaunting pagbabago ang mga stereotipo ng mga Pilipino. Sana mawawala na ito.